So, nagre-review lang ako ng video ko sa YouTube at nag-appear po yung ad ng loan app na to. Nasabi, 60,000 pesos daw yung pwede niyang ipahiram. At meron siyang 4.8 stars na galing sa 4,000 na nag-review sa kanya. But wait, huwag kayong maniwala dyan ha. Bago kayo guys mabudol, panoorin nyo na lang yung video na to dahil sinubukan ko siya para sa inyo. Panoorin yung video about agad loan. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and in today's video, isa namang loan app na mukhang bago or whatever, basta ngayon ko lang nakita yung ads niya sa YouTube. Kaya sabi ko, bago kayo mabudol, sige, subukan ko na siya para sa inyo. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience as mentioned. Subukan ko siya para mabigyan kayo ng heads up, mapasilip ko sa inyo kung meron sa loan app na to. Saka kayo mag-decide kung uutangan nyo pa rin o hindi. And since wala tayong mga OLA links dito guys, dahil nagre-review lang po tayo ng mga OLA, wala tayong pinopromote, meron ako. Shopee links, guys. Shopee links lang dahil shopping is budol. I'm wearing this lip color from Happy Skin and mukha lang siyang natural. It's not too overwhelming. So if you like this, meron tayong product link. If you're interested, go ahead, click that. So ayun nga guys, si Agad Loan. Sorry, hindi Agad Peso, but Agad Loan. Kita ko lang siya sa YouTube, yung ads niya. Google Play Store lang po yung loan app na to. Akala ko Tala. Taal Lending Services Corporation pala. Tapos sabi niya, instantly borrow money with our loan app. O 0.07% per day daw. At may pa-range siya. So ito na naman sila mga guys. May pa-terms daw just based on the screenshot. So ayun, agad. Itong si Agad Loan, agad ko ring in-install. Anyway, so ayun mga guys, meron po siyang hinihingi mga permission sa app. Nako, medyo marites din siya. Kaya sabi ko, ako na muna yung mag-try para sa inyo. And then hingi siya ng permission like your location and stuff like that. Syempre, sinasabi niyang Taal Lending Service daw is registered. Pero nung pumunta ako sa list of recorded online lending platforms, wala siya. Alam na natin, dapat nating iwasan yung mga ganitong loan app. At sige, tinday ko pa rin siya para sa inyo. Kasi yung ginagawa dapat natin is yung nakikita nating registration ako. Kagad natin yung paniwalaan, i-copy-paste natin doon sa list of recorded online lending platform. At dahil OLA siya guys, OLA to, dapat andun. Anyway, so pagbigay ko sa kanya ng phone number, nagpadala po siya ng verification code, galing po kay Future View. Ano ba to? Bakit Future View? Tapos sabi niya 20,000 pesos daw yung maximum na pwede niyang ipahiram. 0.5% per day, 91 days to pay. Huwag tayo kaagad maniwala dyan. At first, napakadali. Meron pa siyang pa-timer para pampapressure ko no. Para kunyari, bilisan mo na, mag-submit ka na ng information. Meron siyang mga pa-survey, pero alam na natin yung mga ganitong drama guys. So sinabi ko, wala akong loan, wala akong overdue, wala akong ganyan. Kasi kung totoo man siyang nag-credit risk assessment like other legit loan apps would do, then malalaman niya to. So anyway, so hingi siya ng education, type of housing, marital status, something, you know, things like that. At least naman sinasabi niya na yung company name, number of children, saka Facebook link ay optional daw. Yung contact references naman, hingi po siya ng 3 at pupulutin mo yan sa phone book mo. Kaya bibigyan siya ng access mga SMS, sa phone book. Tapos yung IDs naman na tinatanggap ng loan app na to, kasama na dun yung national ID, postal ID, TIN, PhilHealth, SSS votes. O yan, red flag na yan, basta may typo. Ano ba yan? Votes ID. Driver's license, passport, UMID. So, kailangan mo siyang picturean or pwede mo rin siyang kunin sa phone gallery mo. Nasa inyo na yan. Kailangan mo talagang i-type in manually yung name, your middle name, which is optional, and your last name kasi yung makaka-capture niya lang is your ID number, your date of birth. So, magsiselfie ka at meron siyang instructions. Susundin mo lang yan at may dalawa kang pagpipilian sa disbursement amount, e-wallet or bank. GCash or PayMaya or GrabPay. At sabi niya pa please confirm the account belongs to yourself and be correct. It will be used as a receipt account to receive the funds. Ano ba yan? Parang redundant na. Pero anyways, I just click next. At mayroon pa siyang pa-countdown. At lumabas yung kanyang offer. Oh, bongga. Kasi may 4 terms, 3 terms na kaagad. Yung 5 terms nakalock pa. So, ayun guys, lumabas na sa 4,000 pesos. Kuno, 7
7 days apart. So, lumalabas na 2027 talaga ha. Sobra-sobra to. Sobra ng 365 days. 2027. Pero piso na lang na i-waive niya kung naging good payer ka sa loan mo within 14 days. Kasi every 7 days ka yung intervals niya. 2,399, 2,399. Loan ha, 4,000. So, sa 14 days na yan, yung kanyang kita or yung kanyang tubo is nasa 800. Paano pa siya ha? Meron pa siyang 4 terms which is parang ganun pa rin. Pero, eto, hindi po siya buong matatanggap. Obvious na hindi siya buong matatanggap. Kasi, so, hindi ako naniniwalang buo yung loan app na to. Hindi niya na-disclose kung kakaltas ba niya yung service fee or not. Pero sabi kasi niya, one-time fee, 10%. Pero usually, nakikita ko ng pattern sa mga ganitong mga klaseng loan apps. Talagang kinakaltas nila to sa simula pa lang. Kasi, napaka-risky kasi na 14 days dapat bayad yung loan mo. And there's a certain behavior sa ating mga borrowers, di ba, nakakawalang gana magbayad sa isang loan app na masyadong predatory yung interest. Kaya for these types of loan apps, guys, mafe-feel mo talaga to minimize the risk, especially na medyo fly-by-night siya, it's most likely na magkakaltas siya. But, I would never know. Dahil guys, pinush ko yung loan sa 1.5 lang kasi ayokong ma-approve sa medyo mataas na amount only to find out na talaga bang nagkaltas siya. So, sinubukan ko lang yung 1.5 guys. At humingi pa siya ng 5 ng rating ha. Kaya mataas yung rating niya kasi bago mo malaman kung approve ka man o hindi, hingi po siya ng rating. So, yung iba, nakikita mo naman, obvious naman dun sa mga, sa mga comments na yung iba, basta na lang nagbigay ng rating para lang, tapusin na natin to. And then yun, naghintay kung ma-approve ba sa 1,500. Pero na-fail ko po yung review niya. So, in plain and simple terms, na-reject ako. Kasi sabi niya, please maintain your credit well, which will be more helpful for your application to be approved. Wow, hiyang-hiya naman ako sa kanyang reason kung bakit niya ako na hindi in-approve. Approve nga ako sa mga legit na mga loan apps. Mas maganda yung term sa loan app na to. Parehas na naman yung information na sinasubmit ko. Bakit dito reject ako? So anyways, yung loan app na to ay pwede kang magpa-delete. Pero pag nagpa-delete ka, sabi niya 3 business days daw and you will receive a notification na na-delete yung account. Lumipas na yung 3 days, wala akong natanggap, guys. So, ano ba klaseng loan app to? Magpapadala siya ng OTP to really confirm. Magpapakonfirm siya, nagpapadelete ka pa. But syempre naman, magpapadelete ka na lang sa loan app na to. Dahil yun nga, ang taas ng interest niya, 14 days lang. Tapos parang shady talaga yung, yung 1%, yung 1 peso. 2027 mo parang babayaran. Loka siya. So, ang dami dito, fast reject daw siya. Na parang nagko-collect lang ng info. Easy to apply, but too much rejection. Sabi nga eh. Pero at least may nakita ko isa dito na sabi niya, 4,000 daw yung kinlaim niya, pero 1,000 lang yung sinend. Tapos yung babayaran is 4,600. Sabi ko na nga ba, di ba, nagkakaltas siya. Sabi ko na nga sa inyo eh. So, ayun mga guys, that's it for today's video. Like I said, it's just based on my personal experience dahil yung layunin natin dito is magbigay ng tamang expectation sa inyong mga dyan, mga mare at saka pare. Wala tayong pinopromote ng mga loan app. Ano lang talaga, pasilip lang. So, kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip dahil gusto nyo ng tamang expectations, let me know in the comment section and I will see you on my next vlog. Bye-bye!